Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nakaukit ang mga utos ng Diyos sa ating mga puso. Tanda ng tunay na malapit ang Diyos sa atin. Kailangan nating sundin ang lahat ng ito sa bawat araw ng ating buhay upang lubusan nating matamasa ang kaganapan ng ating pagkatao. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang binibigay ko na yon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at may sakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at may sagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa iyong bibig, nasa iyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sa ganang akin, ako'y dalangin sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa butit mo't pag-ibig sa akin. Sa aking pagtawag, ako'y sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos
ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang lungsod ng Sion, kaniyang iniligtas. Bayang nasa Huday, muling itatatag. Magmamana nito'y uyaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Si Hesukristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at larawan din ng taong Aba. Sa kanyang pagkakatawang tao, siya'y naging kinatawan ng lahat ng tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Inarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalabinlimang linggo sa karaniwang panahon. At gaya ng madalas ko pong sinasabi sa inyo, pag inoobserbahan ko po kayo, lalo na dito sa oras ng 5:30, tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Tingnan nyo lang, huwag kayong matakot. No? Yeah. Sa estado ng edad natin ngayon, naiisip nyo po ba yung tanong ng isang Pariseyo dito na paano ba magkakamit ng buhay na walang hanggan? Naisip nyo ba yung buhay sa kabila? Kasi bahagi yan ng ating pananampalataya na pagkatapos ng buhay dito, may buhay sa kabila. Kaya nga madalas natin sinasabi, kapag may namamatay, sumakabilang buhay siya. At doon sa kabilang buhay, dalawa lang naman ang paglalakbay na gagawin natin. Either daan patungo sa buhay na walang hanggan o patungo sa buhay na walang hanggang paghihirap. Buhay sa langit o buhay sa impyerno. Naisip po ba ninyo o hanggang ngayon ang gusto nyo at ang dinadasal nyo pa rin ay, Lord, sana mahabang buhay pa. Minsan kahit nga ubos na yung ngipin natin, gusto pa rin natin mahabang buhay. Kahit na bedridden na nga minsan, no? Kahit sakitin na, gusto pa rin natin, Lord, mahabang buhay.
higit dyan kasi ang dapat nating inaalala. Magkakaroon ba tayo o magkakamit ba tayo ng buhay na walang hanggan? Kasi sa ating pong ebanghelyo, yung isang iskriba na lumapit kay Jesus, hindi lumapit para tanggapin si Jesus, hindi lumapit para matuto kay Jesus, kundi lumapit siya para subukin yung talino ni Jesus dahil ang mga eskriba ay itinuturing na mga scholars, mga nakakaalam ng batas. Yung kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises ng napakahabang panahon, sila yung mga expert dyan. Pero hindi nangangahulugan na dahil alam mo ang kautusan, dahil alam mo ang batas, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po ba? Hindi rin magagamit yung dami ng pera natin, dami ng kayamanan natin, o kung anumang mga ari-arian na sinikap nating ipundar ng napakahabang panahon, hindi mo yan pwedeng dalhin, no? At sasabihin, marami akong pambayad, marami akong pangsuhol, dapat ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero minsan naisip mo din, no? Sige nga, tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Tingnan nyo, ba't ba natatakot kayo, no? Pag yan namatay, hindi mo matitingnan yan. Pero, bakit wala kang buhay? Gusto mong mabuhay, pero bakit ang lungkot ng buhay mo? Anong sense? Gusto mong mabuhay ng mahabang mahaba, pero bakit ayaw mo namang maging masaya sa mundong ito? Gusto mo palang mabuhay ng matagal, ng mahaba, di sikapin mo, sayang naman kasi. Ngayon, ang turo ni Jesus at paalala niya sa mga eskriba at paalala sa ating ngayong linggo, kung gusto nating mabuhay ngayon pa lang at gusto nating magkamit ng buhay na walang hanggan, ang kailangan natin suriin ay, nauunawaan mo ba ang kautusan tungkol sa pag-ibig? Sabihin niyo nga po, pag-ibig. Naintindihan ba natin ito? Matatanda na tayo, no? Pero nauunawaan ba natin ang kahulugan ng pag-ibig? Kaya nga sabi ni Kristo, kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, una, iniibig ba natin ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas? Iniibig ba natin ang Diyos? Kasi kung iniibig natin siya, susundin natin yung pangalawa, iniibig ba natin ang ating kapwa? Ngayon, naintindihan ba natin ang pag-ibig sa kapwa? Kaya nga ibinigay niya yung halimbawa nitong mga taong, yung Levita, yung saserdote, at isang Samaritano. Inaasahan na yung saserdote at yung Levita, sila dapat ang unang magpapakita ng pag-ibig sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong. Kasi yun yung, kaya nang sinabi ko kanina, gusto mong mabuhay ng matagal, ng mahaba, pero bakit hindi tayo marunong makipagkapwa? Kadalasan, ang pagkaunawa natin ng pag-ibig sa kapwa, unang-una siyempre yung pagtulong. Pero anong pumipigil sa atin para talagang tumulong tayo ng totoo, yung genuine? Kung tutusin po, yung sabi po nila, ng mga scholars, kaya hindi tumulong yung saserdote ay dahil ayon sa kanilang custom o tradition. Dahil saserdote, maglilingkod yan sa altar, sa dambana. Bawal yung maging marumi. At para sa kanila,
kapag humawak ka ng taong sugatan, duguan, ituturing kang marumi. So, kung marumi na siya, paano siya makakapaglingkod sa dambana? Ayon din sa iba, no, nasa pag-aaral, yung mga Levita ay hindi rin pwedeng tumulong doon dahil siya ay mayroon din mga pinaniniwalaan at sinusundan ng mga ritual. At tanging yung Samaritano ang, no, parang sabihin natin, hinigitan pa, no, yung inaasahan. Kasi yung Samaritano, sila yung mga iniiwasan ng mga Hudyo. Pero siya pa ang nagbigay at nagpakita ng habag sa nangangailangan. At ito yung aral na itinuturo sa atin. Kung gusto natin magkaroon o magkamit ng buhay na walang hanggan, tutulong tayo hindi dahil obligasyon natin. Nakukuha niyo po ba? Bagamat sa atin, pwede niyo sabihin, bakit niyo tinutulungan ng iyong pamilya? Obligasyon ko kasi. At dahil nagiging obligasyon, nagiging mabigat para sa atin ang tumulong. Kaya nga, yung pagkahabag, tutulong ka dahil mula sa iyong puso, nahabag ka sa kalagayan nila. Kaya gusto mong tumulong. Bakit hindi tayo makatulong? Sasabihin natin, kasi hindi naman natin kapartido eh. Hindi naman natin kaalyado yan eh. Kaya nga, bakit, ano ba, tayo, okay tayo dito. Bakit may mga probinsya na ngayon binabaha, ngayon maraming gutom, ngayon, bakit? Hindi natin kaalyado yung mga yun eh. Bakit hindi natin tutulungan? O bakit natin tinutulungan? Yung tinatawag nating label. Anong label natin? So kaya kita tinutulungan, kasi jowa kita. Yun ang label natin. Bakit kita tinutulungan? Kasi ang label natin, magkakampi tayo. So kung hindi ka kakampi, hindi kita tutulungan. So anong label? At bakit tinitingnan natin yung mga labels natin para tumulong at hindi tumulong? Kaya nga dito sa Samaritano, yung isang lalaki na binugbog, halos patay na, hindi naman niya alam kung anong lahi yun. Basta't nakita niya, kailangan ng tulong, okay, tulungan. At higit pa sa tulong ang binigay niya. O, di ba minsan, no? Yung katotohanan, kapag may nangailangan ng tulong, di ba tinitingnan natin yung itsura, tinitingnan natin yung katayuan, kahit kasarian, kahit nga kulay. Ang dami nating tinitingnan para ma-justify natin na hindi tayo tutulong. Ang dami nating justification para hindi tayo makipagkapwa-tao. So, kung ganito ang mangyayari sa atin at ipagpapatuloy natin ito, ay di alam na, hindi tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. So, ulitin ko. Tingnan ulit yung mga katabi. May panahon pa para tumulong. May panahon pa para makipagkapwa-tao. May panahon pa para ibigin mo o piliin mo ang magmahal ng ating kapwa. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.
na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Diyos Ama, upang matuto kaming magmahal sa kapwa, gaya ng ipinakitang pagmamahal ng mabuting Samaritano sa taong nakahandusay sa daan. Batid ang ating mga kahinaan, ang ating itutugon. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Para sa lahat ng namumunot nagsisilbi sa simbahan, huwag nawa manatili sa kanilang pagpapahayag ang mensahe nilang pag-ibig. Bagkus, maipakita rin nawa nila ito sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Bumuo nawa ng mga makabuluhang programa ang mga kawani ng aming pamahalaan na siyang magpapaunlad ng pamumuhay ng lahat. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maging matatag nawa ang mga manggagawang kumakalinga sa mga may sakit, mga doktor, nurse at social workers. Makasumpong nawa sila ng galak at hinahon. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Makasumpong nawa ng mga mabubuting Samaritano, ang mga kapatid naming nakahandusay sa daan, mga batang lansangan, mga biktima ng pang-aabuso, at mga nasasadlak sa kalungkutan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Ang lahat ng ito ay iniiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Emiliana at Elvira na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa mga pamparokyang pabatid. Una, tayo po ay magkakaroon ng special collection para sa ongoing renovation and improvement ng ating parish sacristy. Tumulong po tayo. Ikalawa, ang ating pintakasing San Jose at ang mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa ay lalahok sa Manila Grand Marian Procession ngayong araw sa kartilya ng Katipunan, Manila City Hall. Inaanyayahan ng lahat na makiisa at umilaw sa prosesyon. Ang banal na misa ay gaganapin sa ganap na ika-4 ng hapon na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose F. Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Inaanyayahan ng lahat ng sasama na magsuot ng parish t-shirt na maaaring mabili sa parish office. Ikatlo, ang imahe ng Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga, buhat sa Cavite, ay dadalaw sa ating parokya mula sa July 19 to 27, 2025. Tunghayan ang mga talaan ng gawain sa ating parish Facebook page. Maraming salamat po. Sa bahaging ito ay tinatawagan ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal sa buong buwan ng Hulyo, mangyaring lumapit sa harap ng sanktuaryo para sa isang pagbabasbas. May mga wedding anniversary sa month of July. Pwede pong pumunta sa unahan. Wedding anniversary po. Wala nang asawa? Solo celebration. Sige po. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng pag-iisang dibdib, maging sa mga nasa online. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, itinaas mo at binigyang dangal ang buklod ng pag-iisang dibdib at ginawang sakramento ng pagkakaisa ng iyong anak sa simbahang kanyang kabiyak. Pagkalooban mo ng biyaya ang mga mag-asawang ito na pinagbuklod mo sa pag-iisang dibdib. Sila ay nangangailangan ng iyong tulong at ng kalinga ng Birheng Maria at San Jose. Idinadalangin namin na sa hirap at ginhawa ay manatili silang nagmamahalan sa isa't isa. Magkaisa nawa ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Sa kanilang pagpupunyagi, maranasan nawa nila ang galak ng iyong pagtulong. Sa kanilang kagalakan, matanto nawa nila na ang lahat ay mula sa iyo at ikaw ang kaganapan ng lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Karagdagan po sa August 1 to 5, dadalaw po sa ating parokya ang imahin ng Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. So inaasahan po ang inyo pong tulong. Baka may mga gustong mag-pledge ng tubig, pagkain at pinansyal bilang paghahanda po sa pagdating ng imahin ng Poong Jesus Nazareno dito sa ating parokya. Inaayos po at sa susunod na mga linggo ay i-announce na po yung mga schedule of activities, pero mananatili po yun dito ng 5 araw sa ating parokya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.